Hello everyone, welcome to my channel. I am Iashan. For today's video, I will be sharing my experiences and also my subjects during my second year dentistry journey. For those who haven't watched my first year dentistry journey, just click the upper right corner here para mapanood nyo kung ano yung mga naging experiences ko during my first year. Before we start, disclaimer muna. So, lahat ng subject na mention ko mamaya is based sa in-offer ng school sa amin and based sa curriculum ko during my second year. And today, I am currently 4th year, so bear with me. Depende na lang to sa pagkakaalala ko sa subject and also sa mga memorable experiences ko lang during that time ang masasabi ko. So, masasabi ko din yung mga realizations ko and tips sa mga subject na yan. And I hope it will benefit to you dahil nasabihan ko na kayo. Ayun. So, let's start na sa ating first semester minor subjects. So, now I am currently looking at my laptop screen para hindi ko malimutan yung ibang subjects kasi madami yung subjects na masasabi ko ngayon. So, first semester muna tayo. I have minor subjects na 4, then 4 din na major subject. So, unahin natin yung mga minor ko. So, isa-isahin ko siya. Introduction to Computing, yung una. So, madali lang to when you know or malalaman nyo dito yung basic computer concepts. So, naalala ko din dito na kailangan marunong ka din mag-basic math. Siguro, marunong naman kayo nun. And then, more on application lang na makakatulong academically. So, for me, very easy siya. Lagyan natin ng sound effect ng check dyan. Yan. So, yung next is yung Nutanix 3. Sa pagkakaalala ko, more on religion and spirituality yung na-discuss namin that time. So, more on values, faith, and reflection during that time. Oo, since I am a religious person, madali na siya for me na intindihin yung discussion dito. Parang sa pagkakaalala ko, may ano yung faith, paano yung prayer, ano yung prayer. So, for me, madali ko lang siyang ma-pick up dahil every week naman ako sumisimba. So, madali na siya for me. So, lagyan na ulit natin check dyan. So, pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik. Ito yung pangatlo naming minor subject during first semester. More on academic writing and research din ito. Based from my understanding during that time is natutulungan kami ng professor namin on how we can be a public speaker and also mas ma-improve namin yung skills namin sa pagsusulat. And also sa research. Sa pagkakaalala ko, nagawa din kami ng research pero ang ginagamit namin na language is wikang Filipino. So, medyo mag-a-adjust ka dito dahil kung sanay ka mag-thesis ng English, mag-a-adjust ka. Kasi before na senior high school ako, nakatapos din ako ng thesis namin. So, English yun. So, naging guide ko lang yung thesis namin that time dito sa pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik. So, I will rate it okay naman. Okay naman. Kaya naman. Nag-rating na siya. So, next is yung PatFit 3. Ito yung swimming. Sobrang nag-enjoy kami kasi we are able to know kung ano yung mga basic life skills during kung nandoon kami sa tubig. And also, nag-swimming kami. So, basic na din ito sa akin kasi marunong ako mag-swimming. So, yun.
stress reliever siya. Ito yung iniintay namin kapag sobrang pagod na kami sa ACADS. So, yun lang yung 4 na minor subject. Next is ang major subject, yung 4. Unahin ko muna yung medyo list sa kanila na hindi mahirap. So, yung una is yung general histology and embryology. We just studied about tissue cells and human development. So, more on memorization and understanding. So, madali lang catch up to kapag prelims pa lang, nag-intindi ka na, sunod-sunod na yan hanggang final. So, yun yung ginawa ko during that time. And naintindihan ko naman kung paano nagkaroon ng human development. Yun. So, madali na siya. Biochemistry next ay medyo mahirap to kasi kung may memorization sa Gen Histo, dito mas madami. And sa pagkakatanda ko, madami siyang it talks about proteins, enzymes, metabolism, yung chemical processes na nangyayari sa ating body. So, yun lang yung pagkakatanda ko. So, tips ko lang, kailangan mo mag-memorize dito at intindihin kada lesson na ibibigay sa inyo ng professor. So, sa general anatomy, for me, ito yung pinakamahirap. Kasi, dito ko nakita or binago yung review style ko. Kasi, before, kung ano lang yung binigay sa akin na PowerPoint, yun lang yung re-reviewin ko. Pero, thanks to my professor dito sa General Anatomy 1, naintindihan ko kung paano talaga dapat mag-review. So, during her class, kailangan nagte-take note ka na talaga. Kasi may time na yung mga sasabihin niya, yun yung lumalabas sa mga quizzes. And, isa pa, itong general anatomy, itatakal niya or itatakal ng professor sa inyo yung body system, muscles, bones, organs, and structures of the human body. So, sobrang dami mong memoryahin dito. Even mga tuldok na lang ng kada buto sa ating katawan, kailangan mong memoryahin yan. Like mental foramen, zygomatic bone, metacarpals, carpals, yan. Kailangan mong memoryahin yan, pati yung mga muscle. And isa sa mga thrill din dito is yung nagla-laboratory quiz kami. Moving exam yan. So, ipapakita lahat ng professor namin yung ginamit niyang mga bones or muscle parts kasi may mga muscle model kami doon. Also, may mga real organs kami doon na magmo-moving exam, tapos lalagyan lang niya ng number. Tapos, syempre, may time pressure. Doon ka na minsan, kapag hindi ka talaga fully prepared sa exam na yon, mental block ka talaga. Even though kahit prepared ka naman, pero mas maganda na nagre-review ka talaga that time. So, maganda din tong pag-aralan. And you need to be consistent sa pag-study mo nito kasi throughout your journey sa dentistry, gamit na gamit mo siya. Kasi mas maganda kung General Anatomy 1, naiintindihan mo na kung ano yung part na yun. Even though sabihin nila na ang focus lang natin is head and neck, kailangan mo ding maintindihan kung ano yung epekto ng oral hygiene or ng oral health natin sa buong katawan natin. Siyempre, lahat ng
kinakain natin nagsisimula sa mouth, di ba? So, yun lang yung masasabi ko sa general anatomy. Kailangan mong intindihin or every detail, mas maganda, every detail, intindihin mo siya. So, yun lang. So, next is ang oral anatomy. Ang oral anatomy is the foundation mo sa dentistry journey mo. Kasi gamit na gamit yan. Challenging din siya kasi magsasabi dito yung laboratory and theoretical mo. So, mostly, ang oral anatomy is about tooth anatomy. You need to memorize those grooves, those cusps, ridges, and other different tooth structures kasi it will benefit sa future self mo sa clinics, especially when you go into the higher year, katulad ko na may time na pinagsisihan ko na hindi ko siya tinake seriously, and tsaka pa ako inaral ko ulit siya ng 3rd year. So, kung as much as possible, kapag tinuro na sa'yo ng professor niya yung topic na to, yung oral anatomy, make it sure na naintindihan nyo. So, may mga tips and tricks din yung professor namin dito, kung paano siya memoryahin, kung paano namin siya ilalagay sa utak namin. And maganda din kasi he is willing to us na magtanong kung ano yung kailangan namin makita sa tooth morphology or tooth structure na meron ang isang ngipin. So, when it comes to laboratory naman, kung may magtatanong sa inyo kung ano yung mga materials na kakailanganin sa carving, watch my another vlog na dun ko na sinabi kung ano yung mga ginamit ko during my oral anatomy laboratory activities. So, dito, ginawa namin is half quadrant. So, quadrant 1 and quadrant 4. So, half lang. Half natural tooth and half natural wax carving namin. So, nag-enjoy naman ako dito. May pressure kasi sobrang ikli ng time namin para matapos yung half quadrants. And nag-enjoy naman ako sa subject na to kasi maganda din yung professor namin. Yun lang yung first semester namin. And let's dive naman sa second semester subjects ko. In second semester, I have 4 minor subjects, then 5 major subjects sa second semester. So, start mo na ulit tayo sa minor subjects, ang Eugenics 4. Yung Eugenics 4, kung yung Eugenics 3 is about religion, dito naman mga philosophies in life. So, for me, madali din siya. Tandaan mo lang kung sino yung mga philosophers, intindihin mo, and more on sharing lang din dito ng ideas or opinions ng bawat student. So, sabi nila, mahirap daw, pero kung minsan nanamnamin mo yung mga words na sinasabi ng mga philosophy, kaya man naman siguro. So, kinaya ko naman. Next is ang retorika. Medyo nalimutan ko na to kung anong ginawa namin, pero more on communication ang nangyari ng time na yon. And more on self-expression yung ginawa namin doon. Sorry, I don't remember kung anong ginawa namin, pero more on communication skills din yung naging topic namin that time. Kasi syempre, kailangan mo makipag-interact sa mga future patient mo. So, parang sa pagkakatanda ko, yung retorika is masining na pagpapahayag. So, you need to communicate effectively sa magiging future patient mo. So, nakatulong din naman siya. Kasi more on public speaking din ang pagkakalala ko. And isa pa naalala ko sa
subject na to. Nagbigay lang siya ng project sa amin ng about leadership, and makikita nyo din dito sa vlog ko yung naging outcome ng video namin. So, yun yung naging highlights ng time na yun. So, yung ethics, this subject just focus on more professionalism, decision-making, and responsibilities. So, yun lang. And then, Pat Pit 4 namin, sports. Ang sports namin that time, parang volleyball. So, volleyball, medyo hindi ako fan ng pagba-volleyball. So, nakatulong lang din naman siya na kalimutan namin yung pinagdadaanan namin sa mga major subjects that time. And, madali lang siya. Yan. So, proceed na tayo sa mga major subjects natin. Unahin natin yung nutrition and dentistry. Nutrition and dentistry, it just focus on how nutrition or diet affects our overall health. So, meron din kaming project dyan. So, check nyo na lang sa box below yung mga naging output ko during this time. So, it just helped us to understand the connection between yung diet and oral condition, dental conditions. So, yun lang. Madali lang din siya. Next is ang oral histology and embryology. Medyo nahirapan ako dito sa subject na to. It focus on the oral tissues and tooth development. Medyo nalilito ako nung time na yun sa tooth bud, top stage, ganyan. So, ngayon, naintindihan ko na naman siya. And it feel like it was already connected to the actual dentistry kasi we are already studying the oral structures. Pero based on my experience naman dito, sa pagkakalala ko, ang dami naming dinrawing dito. And hindi siya yung isa sa nasasabi kong pinaka-favorite kasi may mga circumstances kami na parang hindi namin nagagets yung subject na to. And yun, sana ay maibalik ko siya ng maayos based sa pamamagitan ng pag-review ko. Ayan. Next is ang microbiology. It just focus on the bacteria, fungi, viruses, and microorganisms. It may be in your mouth, oral health, or oral mucosa, or sa buong katawan natin. This just made me feel na kailangan natin talagang i-sterilize yung mga gamit. Ganon. Yun yung mga infection control sa dentistry. Kasi sobrang important nan kasi hawak tayo ng pasyente. Tapos, malalaman ng patient natin na dugyot tayo sa mga gamit natin. It's a no-no. So, next is ang general physiology with family planning. General physiology with family planning. It just focus on how the body function. And also, balik ulit kami sa mga organ system, like nervous system, cardiovascular system, respiration system, endocrine system, and many more. So, parang nahimay-himay dito yung kada sakit, kung ano mangyayari dito, ano yung kailangan gawin dito. So, yun, more on memorization, but more on understanding ang kailangan. So, yun yung general physiology with family planning. Lastly, ang general anatomy 2. Kung ikukumpara ko yung study habit ko ng general anatomy 1 sa general anatomy 2, naka-adjust na ako sa general anatomy 2. So, kung ikukumpara ko yung grades ko or yung performance ko before, mas nag-improve naman ako sa general anatomy 2. Kasi alam ko na kung paano mag-discuss yung professor namin and kung paano siya magbigay ng mga quizzes sa amin. So, it is very important. Or, actually, continuation siya ng General Anatomy 1. And more on, patuloy lang. Ang mas natandaan ko dito, nag-highlight sa akin dito sa General Anatomy 2,
is yung mga cranial nerves. So, favorite ko siya. And, ayun, maganda din yung naging outcome namin dito sa General Anatomy 2 dahil mas minahal ko talaga siya kaysa sa 1. Kasi kung more on realization or memorization dun sa General Anatomy 1, dito, more on application, more on continuation na. Since alam mo na yung mga bawat parts na ng muscle, yan. So, pag na-memorya nyo na yon or kapag naintindihan nyo na yon, madali nang ma-catch up dun sa General Anatomy 2. And thankful ako sa professor namin na ganun yung way of teaching niya para mas maintindihan namin or mas ma-emphasize namin na hindi siya basta-basta. Kasi human body part na yung pinag-uusapan natin, especially the head and neck. And yun, kaya ko na-memorya yung cranial nerves because of this one. Kung nakita nyo na ito sa reels ko, thank you so much. Ako nag-edit, ideas, ganyan. So, I am proud na yan yung ginawa namin. So, yun lang naman yung major subjects namin. Ewan ko kung naintindihan nyo, pero hopefully, na-gets nyo. I will list down here, yan, yung mga naging subject namin during my first semester and second semester. So, yung masasabi ko during my second year, sobrang dali pa niya kumpara sa third year and fourth year. Ano pa kaya sa mga clinical years, di ba? So, masasabi ko lang yung second year foundation na yan or start na yan ng dentistry journey. Kapag hindi na naintindihan yung foundation na mga yan, mahirapan ka sa third year and fourth year kasi dyan na sila iikot sa mga subject na yan. And ito na yung parang basic concept ng dentistry, lalo na yung oral anatomy at yung iba pang mga sinabi ko sa inyo na subject na major. And hindi ako perfect, hindi din ako kagalingan sa mga laboratory works. Pero kung may sipag at tiyaga ka talaga, even though hindi ka din kagalingan mag-drawing, and kung nagpipilit ka at on time ka mag-submit at lahat sinasubmit mo, makakapasa ka dyan. So, basically, that's my experience as a second year dentistry student. I hope this video somehow help you guys na anong ina-expect or i-expect nyo dapat sa mga subject in your second year journey sa dentistry. If you were planning to take dentistry, so ito yung mga subject ko no first year, just click here or ilalagay ko din siya sa description box below para ma-check nyo. So sa mga oral anatomy, sa mga materials, I will be uploading some videos, separate videos para mas maintindihan nyo kung ano yung mga gamit na possible na bilhin nyo. Kasi kung yung insert ko pa siya dito, hahaba ang ating video. Yun lang, don't forget to like, comment, and subscribe for more dentistry-related content and school vlogs also and study live videos. So yun lang. See you guys next time in my video. Bye-bye!